A blessed Sunday to everybody, brothers and sisters. Brothers and sisters, God really loves us. One of my favorite verse in the Bible is John 10:10. I came that you may have life, life abundantly. Kung saan na itong life abundantly? Ito po yung madalas kong sinasabi na ito yung buhay po na wala ka nang hahanapin pa. Na yung buhay na lagi kang may biyaya, yung buhay na masaya, yung buhay na even malungkot ay masaya ka pa rin. Kaya nga marami nagsasabi, pagka daw po malungkot, mahirap hanapin ang pag-ibig ng Diyos. But with Christ, everything is possible. So this morning, this day, join me in a prayer, in a very, very short prayer. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we praise you and we thank you, Lord God, for allowing us to be here. Lord, we ask you to bless each and every one of us this Sunday. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng biyaya sa amin ng aming pag-uusapan ng pag-ibig mo, O Panginoon. Lahat ng ito ay alay namin, ino-offer po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, brothers and sisters, this is Brother Vic Cabral, member of Catholic Life in the Spirit's Love Block community. Ito po ay, we have always our activities in the Archbishop Palace every Friday. This day, brothers and sisters, we will talk about, the title is God's Love in the Midst of Our Trials and Tragedy. No? Alam niyo po, last October 15, nung pong kasalukuyang lumilindol, earthquake, everybody po is running, everybody po is shouting. So, lahat nagdarasal, lahat po ay tumatawag ng awa sa ating Panginoon. But after that day, the day after, one of my friend in other places texted me and asking me, Brother Vic, what is the message of the Lord yun doon po sa nangyari sa earthquake? And I asked him, I answer him na, brothers, if you're looking for a message, ang message ng Panginoon ay, God really loved us. In anybody, everybody, in any time, any day, anywhere, it will happen to each and every one of us. But still, God still loves each and every one of us. Kaya nga, kapatid, alam niyo po, ang pag-ibig ng Panginoon during that tragedy, can you imagine, nung mahitabo ang earthquake, number one, it's holiday. So wala pong pasok. Second, wala pa pong mall na bukas. Wala pa pong mall. So kung merong mall na bukas at that time, for sure, marami pong masasaktan. Marami pong madidisgrasya. But can you imagine, brothers and sisters, sarado pa ang mga mall. Then the next is, it happened during the day, hindi po gabi. Kaya makikita mo ang pagmamahal ng Panginoon. And the last is, it's happened sa lupa, hindi po sa tubig. Kasi kung sa tubig po, sa dagat po nangyari po yon, for sure, marami pong madidisgrasya. Kasi marami pong nag-expect ng tsunami pagka sa tubig po nangyayari. That's why that earthquake, although lahat po tayo na-shake, even our faith, even the love of God in us, really shaken, na nagkaroon ng pagtatanong, marami sa atin nagkagool, marami sa atin, brothers and sisters, hinahanap ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. But brothers and sisters, isa lang po ang napansin ko, most especially yung mga kapatid po natin nasa Bohol, wala akong nakitang nagreklamo sa kanila. Of course, nangihingi sila ng tulong, of course, nangihingi sila ng awa, but still, ang sabi nila, sila raw po ay magpapatuloy sa awa at sa pag-ibig ng ating Panginoon. So, God loves never change, brothers and sisters. In the midst of our defeat, we can say to ourselves that we are victorious. Why? It is because Christ is in us. In the midst of our sadness, we will become happy. Kasi po, pagka po nasa atin si Kristo, for sure, kahit po malungkot ang buhay, kahit po merong may karamdaman, kahit po merong namatay, kahit po merong calamities, still mararamdaman mo ang pag-ibig
ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa gitna ng calamity, sa gitna po ng tragedy, hinahanap natin ang pag-ibig ng Panginoon. For example, bumaha sa Luzon. Maraming tao rin po nagtatanong, bakit doon po bumaha? Now, flood everywhere now, not only in our countries, but in other places. Kaya nga po makikita mo, kapatid ko, ang pag-ibig ng Panginoon still prevails. In the situation of our countries now, sa ating pong bansa po ngayon, can we imagine last 2 months, the pork barrel, bigla pong nagkaroon po ng controversial about pork barrel. And for me, brothers and sisters, still love prevails on that situation. Why? Number 1 po, makikita po natin kung hindi po lumabas yung controversial po na yun, hindi po malalaman ng ating mga kababayan kung ano nangyayari. But still, makikita po natin na ang Panginoon mismo ang nagbigay, nagtakda ng panahon para po lumitol po yung pong controversiality po na yun. Now, people now are aware. Hindi lang po ang masa o yung pong ordinaryong tao, lahat po ng sektor, lahat ng simbahan, lahat ng mga business sector, tayo po ay nagtutulong-tulong upang ang ating pong country ay magkaroon muli ng pagunlad, magkaroon muli ng pagmamahal, at ang bawat isa po ay magtulong-tulungan. And that is the love of God for each and every one of us. In our communities, you know, brothers and sisters, in a charismatic community now, developing of love is something. Because in a community, in a charismatic community, kung wala pong pag-ibig, kapatid ko, mahihirapan po ang bawat isa. Kasi, sa totoo lang po, ang pag-ibig po ang lagi pong dapat nag-ahari. Pag ang bawat isa, pagpunta po sa isang community at hindi po natagpuan ang pag-ibig ng ating Panginoon, marami pong tao ay magpapalayo po sa community. Kaya nga po sa bawat community, kailangan po ang nag-ahari ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang pagmamahalan, ang kagalakan at kapayapaan ang ating pong ibabahagi. Kaya napaka-importante po sa bawat community na ang bawat isa po ay nagkakaroon ng pagmamahalan, pagsusunuran, yung pong pagkakaisa sa bawat isa po sa community. Sa community, hindi lang naman po nagdadasal. Hindi lang naman po pupunta ka doon para lang po mag-joyful song, para makaisa lang. No. You know, brothers and sisters, why the Lord called us in a community, it's something for me, para masasabi ko po sa aking sarili, kaya ako pinadala ng Panginoon sa aming Love Flock community, it is because meron po akong magagawa para sa community. So each and every one of us, isa lang po ang layunin ng ating Panginoon. Is for you to belong in that community, it is because there is something that you must complete in that community. Ikaw po ay isang magiging kakumpletuhan ng komunidad po na yon. And you will notice in that the word complete, there is an L in the middle. And that L, brothers and sisters, yun po ay, ang ibig sabihin po ng L ay love. Pag-ibig po. Kaya nga po, pagka po sa salitang complete, inalis mo yung L, ang matitira po ay compete. Pagkukompetensya, pag-aaway, pagsisingkilan, yung pong pag-iinggitan, paghuhugutan, maraming bagay na makikita po natin. Kaya po sa salitang complete, na layunin po ng bawat sa atin to be belong in the community, it is only the love. And if you have love, for sure you have life. Kaya nga po ang tao po na punong-puno ng pag-ibig, ay siya po ay punong-puno ng buhay. Pag ikaw po ay punong-puno ng buhay at pag-ibig, for sure, kapatid ko, maghahanap ka ng taong bibigyan mo at babahaginan mo ng pag-ibig na yan. Yan yung isang bagay na nakikita ko po sa community. Kaya nga po, madalas ang community po ipinapangalan po sa pag-ibig. Katulad po ng aming community, the Love Flock. Ibig sabihin, ito po ay punong-puno ng pag-ibig. Ito po ay flock na mayroon pong puso na kailangan magbahagi ang bawat isa ng pag-ibig po na yan. And then, pag-ibig po na yan ay mai-relate po natin sa kapayapaan, peace. Mai-relate po natin yan sa kagalakan. Because walang taong nagagalak na walang pag-ibig. Walang taong ngingiti. Siguro kung makikita mo, ibang taong ngingiti pero temporary. Minsan, parang pilit lang po ang ngiti. Pero yung tao pong punong-puno ng pag-ibig, iba po yung kanyang ngiti. Iba po yung kanya pong kaligayahan. Then, peace. Kung wala pong pag-ibig, wala pong kapayapaan. Kung wala pong pag-ibig, wala din pong justice.
Kaya nga po kapatid ko, sa buhay po ng tao, ang pag-ibig po ang dapat maghari. Sa bawat community, kung ang bawat isa po sasama sa komunidad na meron dalang pag-ibig. Oh, hallelujah, brothers and sisters. For sure, that community will be the community of God. Because ang naghahari po ang pag-ibig ng ating Panginoon. And that love, brothers and sisters, let's bring it home. Dadalhin po natin ito doon po sa ating tahanan. Hindi po yung pag-ibig na nakukuha natin sa community po natin ay sasarilinin lang po natin. Yung pag-ibig po na yan, pagdating mo sa bahay, kailangan maibahagi natin ito sa ating pamilya. Katulad po na mag-asawa. Mag-asawa, masarap lang po pag bagong kasal Sa totoo lang Pagka po medyo tumagal-tagal na, pagka po madalas nagkakaroon na ng especially pagtungkol sa pera, pagtungkol sa mga bagay na problema, madalas po nag-aaway ang mag-asawa. Kaya nga madalas, brothers and sisters, pag wala si Kristo sa relasyon ng mag-asawa, oh, hallelujah, giba po ang mag-asawa, ang relationship po ng mag-asawa. That's why I really thank God for our community. It is because meron po kami tinatawag na marriage encounter. And that marriage encounter enrich our relationship. Kaya nga po napakaganda po nung meron tayong spiritual relationship Kaya nga nung umattend kami last November with my wife, nasabi ko nga sa sarili ko, another blessings from God. Why? Because, brothers and sisters, now I really understand my wife. Before, kahit renewed na ako, there are things na hindi ko po siya maunawaan. There are things na hindi ko po maintindihan. Yung pong bagay po na mga nangyayari po sa amin pong relationship. Kaya nga kapatid, brothers and sisters, isa pong mahalaga po sa ating pong pamilya na mayroon pong pag-ibig. At yung pag-ibig po na yan po ay pag-ibig ng ating Panginoon. Katulad po ng magulang at anak. Maraming mga magulang ngayon hindi na maunawa ng anak. Maraming mga magulang ngayon na may problema sa anak. Maraming mga magulang ngayon, problema ang anak dahil sa kanya pong mga drug addiction like that. And you know, brothers and sisters, ang pamilya po, pag ang ating pong pamilya ay nakasentro sa ating Panginoon. Magulang na may introduce po ang spiritual sa kanya pong anak. For sure, brothers and sisters, ang ating pong mga anak ay magiging masunurin sa ating Panginoon. At ang kasunod po nun, magmamahal po sila sa pamilya. Magke-care po sila sa pamilya. I had experienced that with my family. Yun nga po ibang kasiyahan po pagka po pag-ibig po ang naghahari. You know, sa pamilya, makikita po natin yung ating pong pamilya, pagka po nakasentro ang ating Panginoon, lahat po naiaayos, na pag-uusapan. Of course, a family incurred problems, experienced problems. Pero the good thing, brothers and sisters, pagka po ang Panginoon ang sentro po ng buhay po sa pamilya, for sure, lagi po mapag-uusapan. Kaya nga kami mag-asawa, pagka po meron kami pag-uusapan o meron kami suliranin, isa lang po ang inaano po namin. Prayer. Prayer is our weapon. Prayer po ang amin pong ginagamit. Kasi po, pag nagdadasal po, for sure, brothers and sisters, lahat po magagawa kasi ang Panginoon ang naghahari.